para pag-usapan pa yan, mga kapanayan po natin ngayong umaga, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection o BFP, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga po, Sir Anthony. Good morning, kapatid. Yes, sir. Good morning. Good morning, Sir Andre and Ma'am Angela. Ligtas na umaga po sa lahat. Sir, mahigit 2 linggong na nga po itong nasusunog ang Navotas landfill. No? Ano po yung pinakahuling sitwasyon ngayong umaga? Yes, Abril 10 nga nagsimula ang sunog at patuloy pa rin ang isinasagawang malawakang operasyon. No? Ang inyong BFP ay kasama sa iba't ibang ahensya para tuluyang apulahin ang sunog sa basura sa lumang landfill nga sa barangay Tansa 2. No? At ito po kasi ay hindi ordinaryo or typical na sunog, kaya ang involved kasi dito ay basura at hindi siya surface na fire. Nasa subsurface siya, ibig sabihin nasa ilalim ang mga baga at patuloy na fuel na kung saan may methane fuel sa ilalim niyan at bulubundukin na basura. Kaya we shifted from the typical na firefighting operation sa advice na rin ng technical guidance ng mga eksperto, lalo na yung DPWH dyan, at meron na rin ibang bansa tulad ng Japan government, yung JICA nga, ay nag-technical guidance na rin para sa subsurface firefighting and slope stabilization. Kaya para maging efficient ang ating operation, yung effective soil smoothing and compaction techniques. Kaya yung engineering approach natin ay kailangan talaga dahil complex yung subsurface na combustion na ito. Dahil pag ginamitan natin ng excessive water, ay pwede ring mag-compromise o ma-damage yung layer or liner ng landfill na ito, na liner system na ito sa ilalim. Kaya ang liner na yan ay nakadesign kasi yan para i-prevent rin yung toxic na from the leaking sa mga surrounding soil or Manila Bay. Kaya patuloy na in-expose din yung methane fuel sa ilalim. Kaya meron pa rin tayong mga hotspot na ilang area. Ang natabunan natin, ang isinasagawa natin, lalo na ng DPWH sa ngayon, ay soil capping and compaction. Ang nasunog na 33 hectares more or less out of 40 plus hectares ng nasabing island, ay nasabihin na lang natin na sa 40 to 50% na ang naisagawang soil capping and compaction. However, meron pa rin tayo mga challenges sa mga bulubundukin ng mga basura na yan dahil yung terrain at hindi stable pa yung mga basura na yan at maaring tumaob yung mga heavy equipment natin. Kaya progressive, halos dinadahan-dahan natin, pinapantay yung terrain at ini-stabilize para maituloy yung isinasagawang soil capping and compaction sa kabuuan ng involved na nasunog na 33 hectares. Although eventually, ito kasi ay long-term talaga na rehabilitation strategy, kaya tatakpan talaga yan lahat. Sir, we understand po yung challenges po na kinakaharap ng BFP dito dahil hindi nga po ito, base po sa inyong sinabi, ordinaryong apoy na dapat talagang inaapula lang ng ganun-ganun. Talaga po, we understand yung mga strategies na kailangan gawin. But this time around, ngayon pong ika-2 linggo na po ng sunog na po dyan sa Navotas landfill, ano po ba yung tulong na ibibigay po ng Japan International Agency o yung JICA sa inyo para po mas matulungan po tayo at mas agarang mapaapula po itong sunog na ito dyan sa Navotas landfill? Yes po, yung pasalamat tayo sa Japan government nga, yung 7-member team nila na specialist from JICA ay talagang pumunta sa area at nag-conduct ng ocular inspection at gayon din nag-ano talaga sila, proper guidance at sang-ayon naman sila sa mga isinasagawa ng iba't ibang ahensya natin sa approach na yan, sa pangunguna nga rin ng mga different agency, lalo na yung local government natin dyan ng Navotas City. At yun lang, ay tinuro pa nila yung talagang mas efficient na kaparaanan, yung paggamit ng mga heavy equipment para mas magkaroon ng effective soil smoothing at saka yung compaction techniques. Kaya ang advice din nila, ito ay magiging long-term na collaboration din para sa rehabilitation strategy, yung containment at rehabilitation plan. So yun po, tuloy-tuloy ang
ating full landfill fire response plan na ginagawa. Superintendent Arroyo, ito po ang syempre yung tanong po ng mga kababayan natin, lalo na yung mga taga dyan po sa Navotas, no? Gaano po kaya tatagal o katagal pa bago tuluyan talagang pwede natin masabi na fire out, mapula yung sunog at ano pa yung mga dapat nating gawin? Syempre yung mga continuous na pag-aalala natin, pagpapaalala, pagsuot ng mga face mask dun sa mga residente para manatiling ligtas po ang kalagayan ng ating mga residente. Yes, no, as of now talagang i-monitor natin yung advisory rin ng Environmental Management Bureau at ng respective LGU patungkol sa air quality index ng ating area. Sa specific na time frame na masabi natin para totally maapula ang sunog na ito, ay hindi tayo basta-basta makapagbigay dahil iba't ibang ahensya ang involved dito. Ang kagandahan lang ng nagsimula ito Abril Agis, no? Abril 19 ay nagkaroon na tayo ng daan. Ibig sabihin pwede nang pabalik-balik yung mga dump truck na kung saan nung una ay passable lamang sa pamamagitan ng RoRo. Pero ngayon po ay may daan na mula sa mainland papunta doon sa isla at mabilis na rin po ang pag-transport natin ng mga heavy equipment, gayon din yung mga fire trucks ng inyong BFP. Kaya mas mapapabilis to ang magiging operation dito. Although yung ibang resources na kailangan, I believe mas in authority ang makasagot niyan in specific na ahensya tulad ng kung saan makakakuha ng pangtambak na lupain at panambak diyan sa isinasagawang soil capping and compaction. Kaya mas mainam po na yung time frame ay yung patungkol diyan sa soil capping and compaction yung tamang ahensya po. So on behalf lang ng BFP, tuloy-tuloy ang isinasagawa nating assistance dyan. Hindi bumababa sa 3 hanggang 4 na fire trucks, maliban sa 2 fire trucks ng private partners natin na nakadeploy dyan araw-araw. Oo. Pero tanong ko lang din po, sir, paano po ba yung kumbaga coordination po ninyo sa DENR and the local government unit ng Navotas base po dito sa possible environmental impact at saka mga evacuation decisions po natin within that area? I understand may mga ilang mga residente na po yung mga nag-evacuate doon, pero meron pa po ba tayong mga rekomendasyon na ilang areas to expand the evacuation? Depende kasi yan sa advice rin ng DENR, no? At kahit yung DOH din, nakatutok na yan. Kaya ito po ay para maging effective at efficient yung response and operation system natin ay nagtayo tayo. Meron tayong incident command system na in-observe dito, no? Para standardize ang command, control at coordination ng nasabing rubbish fire sa landfill na ito. So yun po ang patuloy na maging cautious na lang sa surrounding at makakaasa po ang ating mga kababayan na ito po ay tututukan talaga ng iba't ibang ahensya para tuluyan itong maapula. Alright. Sir, maraming salamat po sa oras nyo ngayong umaga. Yun po si Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng BFP, ng Bureau of Fire Protection. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.